Kini-question mga kababayan ni Senator Bato yung napakaraming presence ng PNP sa compound ni poganting pastor na kaibigan nila, si Pacquiao. Ang tanong ni Bato, bakit anya? Mas mapanganib pa ba si Pastor Kibuloy kaysa sa pinakang most wanted na terrorist? Yan ang sabi niya rito sa report ng Impact Leadership. Kini-question niya yung presence ng napakaraming pulis na ginamit po sa pag-serve ng warrant of arrest. Pinaliwanag po ni pinaliwanag na sa inyo. Di ba pupunta ka doon? Kaya napakaraming pulis kasi napakalawak yung compound ni Pacquiao. Hindi kakayanin kung 10 lang. Di ba? Kingdom nga eh. Barkada nyo kasi si Pacquiao. Kaya ganon kayo magsalita. Sabi nga natin mga kababayan, pwede naman siya ang mag-serve. Mag-volunteer ka kasi. Pumunta ka doon, hindi mo man pinasuko si Pacquiao. Mas kampi kayo sa, sa pugante kaysa sa PNP organization na dati kayo yung namono. Kaya lalong sumama yung tingin sa inyo ng ating mga kababayan. Dating si PNP ka. Ang dapat na ginawa mo sana o dapat mong gawin ngayon is to volunteer. Huwag kayong mag-alala. General Torre, ako na. Tulungan ko na kayo. Kaibigan namin yan si Pacquiao. Kausapin ko yung dating Pangulo kasi alam niya kung saan nagtatago. Ngunit secret, kumbinsihin ko na lang. Pag ganun sana, di tapos na yung trabaho ng PNP. Ang problema kasi ba to? Sa inyo, sa kampo ninyo, sa inyo ng amo ninyong si Maudigs, kinukonsinti ninyo ang maling mga desisyon, maling gawain ng inyong barkadang si Pacquiao. Kaya lumaki yung ulo. Pasalamat na lang kayo ba to? Mabait yung ating gobyerno ngayon. Kasi kung panahon ninyo yan, baka may AJK na doon sa sa Kingdom of Jesus Christ compound. O baka yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kung kaori ng inyong amo na si Digong, nag-utos na ng shoot to kill order. Sumurinder ka na dyan, buhay o patay. Pero walang ganun po. Kaya nga doon sa Senate, sa Congressional Investigation, sabi po ni Congressman Abante, dito anya, iniimbita namin kayo na mag-testify para makuha yung side ninyo. Yung mga biktima niya ng extrajudicial killings, sentensyado na. Hindi man lang nadinig yung side nila sa korte. Nakakuha ng abogado. Death sentence ka agad. You see? Kaya ngayon ang kinakaharap ninyo na kaso sa ICC. Ngayon may reklamo kayo sa pagtrato ng ating gobyerno sa inyong barkadang si Pacquiao. Kung ayaw ninyo ng napakaraming sundalo, mga pulis na nandoon, tumulong kayo sa pagpasoko kay Pacquiao. Ngayon, kung takot si Pacquiao sa kanyang security, di ba nag-volunteer ka na mag-bodyguard sa kanya? O di mag-volunteer ka as chief security ni Pastor Kibuloy? O di tapos yung problema ninyo? Pero ang tama na dapat ginagawa ninyo ay tumulong kayo na mahiharap sa hustisya. Kasi anyway, yun ang kanyang sigaw, hustisya. Yun ang sigaw ng kanyang mga supporters. Hustisya kay Kibuloy. Paano magkakahustisya si Kibuloy kung hindi siya haharap sa husgado? Naintindihan na ninyo? Tapos sasabihin ninyo, mas mapanganib pa niya ba si Pastor Kibuloy kaysa sa isang most wanted terrorist? Senator Bato de la Rosa raised concerns at the Senate plenary regarding complaints from Davao City residents, particularly members of the Kingdom of Jesus Christ, after the Philippine National Police camped at their compound over the weekend to serve an arrest warrant against fugitive Apollo Kibuloy. Sa kanyang privilege speech na diniliber po sa Senado, De La Rosa expressed his support for the PNP's efforts to fulfill their duty in serving the arrest warrant. Yun naman pala, suportado ninyo yung pag-serve ng arrest warrant. Di kayo na yung magdala, di ba? Kayo na yung kumausap kay Pacquiao para hindi nadadama yung kanyang mga members. Pasurrenderin na ninyo. Mali po yung inyong mga ginagawa. Ang nangyayari, kumampi kayo sa pugante. Baka nga kasabwat pa kayo sa pagtago kay Pacquiao.
Kung hindi kayo kasabwat, dapat kinukumbinsi ninyo. Wala kaming narinig sa inyong statement. Si Super Ate nga nagsabi na sumuko na. Kailan kulang yung kanyang statement? Dapat yung statement po ni Senator Amy Marcos, back up ng aksyon. Pumunta na sana siya doon, mga kababayan, sa compound ng Kingdom, at kinausap niya yung administrator na si Maudigs. Tulong-tulong sila sa pagpasoko at pag-secure kay Pacquiao na mailipat, mga kababayan, sa isang secured na detention cell. Yun ang dapat na ginagawa ng mga opisyal na may tamang pag-iisip po. Yung mga pag-iisip ninyo, lahat sablay. Yan sabi niya rito. However, De La Rosa also questioned the deployment of 2,000 police officers from different regions in Mindanao and their encampment inside and outside the Kingdom of Jesus Christ compound. Siyempre, magkakampo yan doon. Alangan man umalis na walang Pacquiaong nahuli. Tapos, babakbakan ninyo sa Senado. Tulad ni Senate President Chis Escudero na parang sampalan niya sa mga pulis kasi ang tulad ni Pacquiao, hindi mahuli-huli. Saan lulugar ngayon ang ating mga authorities? Pag hindi umaksyon, galit yung mga officials. Pag umaksyon naman, galit din. Damn if you do, damn if you don't. May problema po sa inyo. Kumampi kayo sa batas. Kumampi kayo sa gobyerno. Hindi sa pugante. Kaya hindi kayo magkakaasa ng support sa aming mga mamamayang Filipino. Talo na kayo. We will campaign against officials na nagsisweldo from the taxes ng ating mga mamamayang Filipino pero kampi doon sa pugante. Kung hindi kampi sa pugante, kampi sa China. O diba? Sabi po ni next senator, ito yung ipalit natin na tatakbong senador, si Secretary Abalos ng DILG. Naglungga na niya, at yung lungga ni Pacquiao, parang maze niya, grabing pasikot-sikot. It's a puzzle niya, yung lungga ni Pacquiao. Kaya nahirapan sila. QOJ base, a maze of secret passages. Ang daming mga sekretong lagusan po. Yan sabi dyan, police have discovered intricate passageways, explosives and deadly weapons inside the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City as they continue the search for its leader, Pastor Apollo Kibuloy. Kaya inaatake ninyo na armado yung polis. Paano hindi maging armado yung polis? Na armado si Pacquiao? May na-discover pong mga explosives. Malamang yung mga sinurrender, mga kababayan, na high-powered firearms si Pacquiao, hindi man lahat isinuko. May mga natitira pa. Tapos pinagtatawanan ninyo yung ating Pangulo nang sabihin na yung mag-serve walang armas. Iba ka na nagkamali lang yung ating Pangulo sa pagsasalita. Nakakita na kayong nag-serve ng warrant of arrest? Walang armas yung mga pulis. Authorize sila na mag-carry ng arms. Kaya nga pulis, pag pulis na walang armas, dapat magalit na kayo. Anong klaseng gobyerno ito? Ang pulis walang armas? Tama? Dapat armado. Ang importante doon, habang armado, fully armed, heavily armed yung ating mga kapulisan, wala ni isa na inaboso nila o pinatay nila doon sa compound. Wala. During the previous administration po, mismong si Espinido po yung nag-admit, si Joby Espinido, ang daming namatay. Ngayon po, yung namatay po sa heart attack, galit na galit kayo, sasabihin ninyo, martialo na dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Paano naging martialo? May declaration of martial law na kinonfirm yung Congress. Kaya napakaraming mga pulis kasi napakalawak. 42 buildings. At ang daming lagusan sa ilalim. May mga tunnels. Napakasimple po. I-surrender ninyo ng mapayapa si Pacquiao. Tapos ang usapan natin, harapin niya ang kanyang kaso sa husgado. Ang dami niyang palusot. Hindi maaari sa gobyerno ng ating present administration yung mga ganyang palusot. So may mga nadiscovery pong mga explosives and deadly weapons. Saan ka nakakita na compound ng Kingdom? Isang pastor yung may-ari? May mga pampasabo? Ano yan? Compound ng sindikato? Bakit kailangan may mga armas, may mga explosives, may mga deadly weapons?
Sabi rito, in a press briefing in Camp Crame, Quezon City, DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. presented videos taken during the first days of the search, which showed complex structural designs of buildings inside the 30-hectare estate. Napakalawak yung compound po, 30 hektaryas, tapos gagamit ka lang ng 10, 20 pulis. Tama lang po yung 2,000 pulis. Kulang pa nga, kaya dinagdagan po ng mga militar. Ang dami ninyong kung ano-ano mga propaganda ninyo. Ang obligasyon mo bilang senador at dating chief of police, tumulong ka sa mga polis natin na pasukuin ng mapayapa si Pacquiao. Sabi dito, Abalos said, police discovered a secret passageway that leads to another room in at least 42 buildings inside the compound. Yan ba, mga kababayan? Matindi. Ito iboto natin. Tatakbo daw ito na senador. Ipalit natin ito kay Bato. Lahat ng mga pro-China na mga senador at lahat ng senador na kampi, mga kababayan kay Maudigs, i-terminate na natin yung kanilang kontrata sa gobyerno. Sayang yung pasweldo sa kanila. Ang pinaglilingkuran nila, pribadong tao, isang puganting pastor. Ubusin natin sila. Ihulog natin sa inidoro. I-shoot natin sa inidoro tulad ng mga dilawan. So sabi po dyan, this is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Nandyan ang kwarto ni Pastor Kibuloy. Liw-liwanagin ko lang. Iilan lang yan. Hindi lahat pwede namin ipakita. Iilan lang yang mga secret passage at yung mga nakikita namin. Abalos also showed video clips of another building under construction inside the property. Sabi niya, nakikipag-coordinate na sila sa Davao City Engineer's Office to determine if all rooms and passageways inside the compound were included in the construction plan submitted by the group to city authorities. May mga lumabas na kwento, mga kababayan, kasi mga sikreto nga ito ni Pacquiao. May mga gawaing illegal po. Ang kaso po, qualified human trafficking. May mga naisalba nga po. So there is a continuing crime na nangyayari sa compound. Malamang yung design po ng mga buildings, may mga sikreto na hindi dineclare or binago, mga kababayan. Gusto ngang isikreto sa mga authorities. So pag may na-discover doon na mga buildings, mga kababayan, na mali sa design, may pananagutan po yung City Engineering Office kung bakit inalaw nila yung construction, hindi nila in-stop. So sabi dyan, he also showed photos of homemade firebombs in machetes found on the roof deck of a building. Kibuloy supporters also put up electrified barbed wire inside the compound. Ayan po, ginawang parang kampo, mga kababayan ng mga militar, ginawang barracks, may kuryente daw yan. So ito yung tama, yung mga evangelist group, mga kababayan, nanawagan na kay Pacquiao, na sumuko na. No one is above the law. So yun po yung tama. Submission to governing authorities. Yan po ang turo ng Bible. Hindi po sinusunod ni Pacquiao. Kaya lang, tingnan ninyo, nagkasabit-sabit siya sa problema. Napakayabang kasi po. Sabi sa Word of God, he who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Proud na proud po sa kanyang sarili. Matindi kong magyabang. Siya daw yung may-ari ng earth, ng universe, at yung mga kaluluwa daw ng tao, kaluluwa daw natin, dadaan sa kanya. Pinalitan na po yung papel ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na si Kristo. You see? Malinaw po yung warning ni King Solomon. Isabi ni King Solomon po, Proverbs 11 verse 2, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. You see? Proverbs 16:5, sabi diyan, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Sabi sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction,
a haughty spirit before a fall. Yun ngayon ang sinapit mga kababayan. Ito ngayon ang kinakaharap ni Pacquiao. Sa sobrang kayabangan niya, matindi po kung magyabang. Kita ninyo yung mga videos po na nagbabiral. So, sinisingil siya ngayon ng ating Panginoon. Pati yung posisyon ng ating Panginoon bilang the only way to heaven, kinuha niya, inappoint niya yung sarili niya. Appointed Son of God daw siya. Dinithrone ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Word of God, mga kababayan, yung ating Panginoon ang only way to heaven. Sabi ni Pacquiao po, siya daw ang pipirma sa ating kaluluwa. Yan po, napakalinaw ang sabi sa Bible. John 14:6. Jesus answered, I am the way, in the truth, in the life. No one comes to the Father except through me. Dinithrone, mga kababayan, ni Pacquiao, yung ating Panginoong Jesucristo. Kinuha niya, ang daming naniwala. Kasama sa naniwala, mga kababayan, si Bato, si Super Ate, si Maudigs. Hindi naman sila nagbabasa ng Bible, kaya ayan tuloy, na-deceive po silang lahat. Kasama yung lahat ng mga members niya. O ngayon, balikan natin yung sabi ng mga evangelist. Dapat na niyang sumuko itong si wanted sex trafficker Apollo Kibuloy. Sabi ni PCEC National Director Bishop Noel Pantoja, in light of the ongoing situation involving Pastor Apollo Kibuloy and co-accused members of the Kingdom of Jesus Christ, we urge him to consider surrendering to the authorities. It is essential to recognize that no one is above the law, and facing accusers and investigations peacefully is a fundamental principles of justice. Yan po ang sabi ni Bishop Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches or PCEC. Pantoja also urged the Philippine National Police to practice restraint and uphold human rights in serving the warrant of arrest. We also appeal to our government leaders to act as peacemakers and not leverage issue for political gain. The pursuit of justice should not be marred by the divisions of politics, sabi po ni Pantoja. Nagpoliticize man lang po, mga kababayan, mismong si Pacquiao at saka yung mga barkada nila na politiko, si Maudigs, sila naglagay ng politika. Wala man pong politika dyan. Sabi ko nga po, mga kababayan, wala pa sa posisyon yung ating Pangulo as President. May reklamo na kay Pacquiao sa Amerika at dito. At yung investigasyon sa kanya sa Senado, ang nagsasagawa ng investigasyon po, anti-Marcos, si Senador Hontiveros. Paanong mga kababayan dinadawit dito ng kampo ni Pacquiao? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala mang kinalaman siya sa kaso niya. At ang order ng warrant of arrest, galing po sa RTC, sa korte. Wala mang impluensya po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa husgado. At saka, anong mahihita? Anong pakinabang ng ating Pangulong Bongbong sa kaso ni Pacquiao? Ang nagreklamo sa kanya, mga pribadong complainants, mga biktima niya. O ngayon, sabi rito, in a separate statement, Archbishop of Davao, Romulo Valles, appealed for peace in Davao. I am morally impelled to speak out for in behalf of peace and to make an appeal for calmness, sobriety among the people of Davao City, especially those involved in the ongoing situation at the Kingdom of Jesus Christ compound. Sabi po ng obispo, I appeal for the immediate peaceful resolution to the situation and the mutual respect and introspection of all. Let us respect the humanity of everyone and the inherent rights. Let sobriety take the upper hand in our judgment and action
Sabi po ng Bishop, Bishop, barkada ninyo si Mau Diggs, di ba? Malapit kayo sa kanya. Kausapin ninyo si Mau Diggs as the administrator at close friend ni Pacquiao. Nakumbinsihin si Pacquiao sumurrender ng mapayapa para tapos na to. Harapin niya sa husgado. At yung kinatatakutan na baka patayin siya, itong si Pacquiao, ang mag-secure, kasama sa dapat mag-secure, si Bato gawing chief security. Sabi niya siya doon na siya umuwi. Katabi niya, dati man siyang Bucor chief, di ba? O sanay siya. So, nasa kanyang responsibilidad ang safety ni Pacquiao. Pero dapat nasa loob siya ng detention cell habang dinidinig yung kaso. Ganun po, huwag lang yung salita ng salita. May action dapat. Kumbinsihin ninyo si Mau Diggs kasi matigas ang ulo nun. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.